Praise the Lord, hallelujah. Praise the Panginoon. Praise God, hallelujah. Palapanan niya Panginoon, hallelujah, hallelujah. Praise God. Mayroon kong pahabol na bisita ay hindi ko po na wala pa dito. Mayroon kong pahabol kung si Mark Rabin Ledunis at saka si Diaz Unganan. Hindi ba? At saka si Bangis Jan Andila ay ito. Sige. Kasama natin sila. Praise God. Papatiin natin sila para magawa ang Panginoon dahil lang ang bisita. Papatiin natin sila sa Panginoon. Salamat po sa nagdala ng bisita at lalako po tayo sa mga prayer request net kasama sa pag-pray sa lahat ating bisita at gano'n rin ang prayer request. Kung may ibang prayer request kayo, taas ang kamay. At may prayer request dito si Nerissa Grosso, nagalingan sa sakit sa ubo. Ating pong paksa ngayon ay ang favor po ng Panginoon. Praise God. At sabi po sa Psalm chapter 5 verse 12, for the Lord will bless the righteous with favor, will thou compass him as with a shield. So ang Panginoon ay magpapala sa mga matuwid at magbigay ng kalinga at siya ay magbigay ng kasanggalan po sa kanyang mga anak. Puri ng Panginoon. Napagpalang Ama, Diyos mahimala po, Panginoon. You are the miraculous God. You are the working power God. You are, hallelujah, O God, sustainer God, Panginoon, full of mercy and grace po, Panginoon, Lord. O God, ang iyong pong mahimala, Panginoon, magbigay ng kagalingan sa sino mang may sakit po, kayo karagdaman sa lahat, pinagaling mo yung lingkod, pinagaling mo mga kapatihan. Lord, Sister Division, Paslak, naroon po, Panginoon, sa isiyan, Panginoon, maghimala sa kanya, Panginoon. Lord, ako naman po, Panginoon, layuin mo sa kanya, Panginoon. Bigyan mo siya ng extension pa ng buhay po, Panginoon. You are the source of life, Panginoon. I declare, Panginoon, he shall live. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah. I pray, Panginoon, si Nerissa Grosso, bigyan mo kagalingan po, Panginoon. Ganunin po, Panginoon, sa bisita, Panginoon, na rin of them sila ng pag-iwasayan, Panginoon, Lord, si Mark Gadonis, ganun si Yes, Kungkanan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Bless your words, Panginoon. Alisin mo sa kabalan lang po, Panginoon. In Jesus' name. Let your Shekinah glory dwell upon this place. In Jesus' name. Ramad lang sa kabalan po sinasaway. Sa pangalan po, Panginoon. By the blood of Jesus. Hallelujah. Speak the word. Hallelujah, God.
by the blood of Jesus, by the testimony of the word of God in Jesus' name. I declare deliverance, I declare healing, I declare miracle and healing. Hallelujah. I declare life of Panginoon na rebuke the spirit of death, the spirit of sickness and diseases. In Jesus' name. In Jesus' name. Release your deliverance. Release your deliverance. Release your miracle, Panginoon. I declare hallelujah, hallelujah in Jesus' name. I declare, Lord, hallelujah in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Jesus Christ. Amen and amen. Sit down, pray, Panginoon. Get deliverance na, Panginoon. Grab revival. Grab the Holy Ghost. Fight, Panginoon, Lord. Riches and honor and glory. Dwell upon this place in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. Palapayan na kayo ng lakas ng Jesus. Hallelujah! 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 Amen and amen. Makaupo na tayo. Praise the Lord. Nawala na sa ICU. Salamat sa Panginoon. Magana siya sa prayer. Nawala na sa ICU. Salamat po sa Panginoon. Wala pa noon. Ang sa word na pala, ibig sabihin na very good po. Praise God. Salamat sa Panginoon. Puri ng Panginoon. God is a serving God. Hallelujah. Dahil hindi na bibiguin ng kanyang mga anak na tayo po ay hindi na pababayaan. Praise the Lord. Puri ng ating Panginoon. At ating pong topic ngayon, ang favor. Praise God nung nakaraan, mga ilang buwan na po ay mga almost 6 months na po itinalakay natin. Pero ito sa part 2 po, sa favor po ng Panginoon na kinakailangan natin panghawakan po ang favor po ng Panginoon. Hallelujah! Sabi nga sa kanyang mga salita, praise God, na thou art, for the Lord will bless the righteous. Ang Panginoon ay magpapalas sa kanyang matuwid na anak. At ang kanyang favor ay maglulukob o magaligid, magkalinga sa kanya. Praise God. So siya ang ating kasanggalang, siya ang ating shield na maglukob po sa atin sa kanyang favor. Sapagkat ang buhay natin ay favor natin sa Panginoon. Praise God. Kaya yan ang ating pong matatamasa na favor ng Diyos sa ating buhay. Ang kahulugan ng favor sa Hebrew at sa Greek word, bibigyan natin ng emphasis ko ngayon. Favor in the Hebrew word is ratzon, meaning it is a pleasure and delight, goodwill, acceptance, or acceptance, desire. So kung mayroon kang favor sa Diyos, ang ibig kahulugan sabihin ay pleasure, maging maligaya ka, matutuwa ka sa kabutihan ng Diyos at katanggap-tanggap sa kanyang kalooban at ang iyong hitiin ay ipagkaloob ng Panginoon. Kaya nga sinabi na, delight thyself unto the Lord and He shall give thee the desire of the heart. Sabi sa Psalms 37 verse 4. Kaya sa Greek word, ang favor meaning pleasing you. Ang kalugod-lugod na ipakita ng Diyos po sa atin kung mayroong favor ng Diyos sa atin. It is a beauty. Yan po ang kagandahan ng Panginoon. It is a gracefulness. Ibig sabihin, ay biyaya po ng Panginoon. Tandaan natin, sa kanyang biyaya tayo po ay nabubuhay. Sa kanyang biyaya ay gumaling tayo. Sa kanyang biyaya mayroon tayong hininga. It is a favor of God. Halipalaman ng Panginoon. It is a blessing in circumstances. Nakalugod-lugod po na circumstances sa atin. Mayroon mga kasamaan na circumstansya, but ito'y kalugod-lugod pa rin sa Panginoon dahil mayroon mga pagkurang Panginoon sa ating kalinga, ang Panginoon, tulong ang Panginoon sa atin. Praise God. It is a matter of approval. Ibig sabihin, kapag may favor ang Diyos sa atin, ay bibigyan na tayo ng approval. Ibig sabihin, katugunan ang ating mga kahilingan. Katugunan ang ating mga kadaingan sa ating Panginoon. Because it is the favor of God. So,
It is a kindly bearing, mabuting pagdadala. Dinadala natin ang kabutihan ng Diyos. It is a graciousness. Ang kanyang grasya ay lubas sa atin. It is also a beneficial opportunity. Beneficial oportunidad sa atin. Kapag mayroong favor ang Diyos ko sa atin, ay beneficial ko sa atin yan. It is a benefits and it is a charitable act. Benepisyo at yan ang charitable act. Ibig sabihin yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung mayroong favor ng Diyos sa atin, dahil yan sa pagmamahal niya sa atin. And also, it is a generous gifts. Kapag may favor ang Diyos sa atin, mayroon siyang masaganang mga kaloob sa atin. Kapag ikaw generous, mapagbigay ka, ang Diyos ay mapagbigay sa kanyang mga kaloob sa atin. It is a grace, it is a joy and pleasure, kagalakan at katuwaan ng Diyos. Delight, sweetness, and loveliness. Katamisan ang kanyang pagmamahal, goodwill, merciful, maawain, kindness, ang kanyang kabutihan, at thanks, pagpasalamat ko tayo in His services, ang kanyang mga gawa sa atin, and He will recompenses. Dagantimpalaan niya tayo. Babayaran niya tayo sa ating mga kabutihan, ang ating mga gandang loob, ang ating kakapatan ko sa Kanya. Yan po ang favor po ng Diyos sa atin. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kung ay nagiging matapat sa Kanya, ating gagantimpalaan ko tayo ng Panginoon. What we have services upon God, ang servisyon tayo ng ating Panginoon. For what we sow, you will reap it. Kung ano mang ating pong itinanim, aaningin natin sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay isang sisidlan po sa Panginoon. Kapag may favor ang Panginoon sa atin, ibig sabihin sisidlan tayo ng Panginoon. Ang sisidlan na ito, kapag mayroong man nasira, kaya ng Panginoon na aayusin. Praise God. Aayusin niya. Kung may sira pa sa ating buhay, kaya nang ayusin ang ating Panginoon kasi it is a favor of God. Huwag tayo na dismaya, huwag tayo wala ng pag-asa. Kung may sira man, mayroon ka maramdaman man, dahil ang able to repair it. Hallelujah. Because there is a favor of God. Nandiyan po ang favor ng Panginoon sa atin. Nandiyan ang kalinga ng Panginoon. Nandiyan ang tulong ng Panginoon sa atin. Nandiyan po ang suporta ng Panginoon sa atin. Kapag favor, may suporta, may kalinga, may pagtutusyo sa atin mga pangailangan. Amen? Huwag ka nawala ng pag-asa. That God is there to help us. Tutulungan na tayo po. Praise God. Kaya, ang sabi niya sa Genesis chapter 22 verse 17, kay Abraham, that in blessing I will bless thee. Sa pagpapala ay pagpapalain kita. In multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven. So, ang iyong mga binihan, sabi ng Panginoon, ay paramihin ko kagaya ng bituin sa kalangitan. And as the sun which is upon the seashore, gaya po ng buhangin sa dalampasigan. And thy seed shall possess the gate of his enemies. So, ang kalaban ay hindi po magtatagumpay dahil kaya ng ipagkaloob ng Panginoon ang makalaban. Kung tayo binubuli po ng ibang bansa, kaya ng Panginoon i-possess niya, kaya niya ariin, kaya ng Panginoon makumpubin ang bansa na nagbabuli, nagpahiya sa atin. May balita tayo ang bansa na nagbubuli sa atin, sila ay nararatay dahil ang ating Diyos ang siyang ating favor at hindi na tayo pabayaan, hindi na tayo iiwanan. Hallelujah! Ipagtanggol tayo ng ating Panginoon. Dahil sabi niya, thy seed shall possess the gates of his enemy. Ibig sabihin, ang mga lahi ng Panginoon, ang kanyang mga bining, ang kanyang mga anak, ang mag-possess, ibig sabihin,
mag-aari ng mga pintuan, ng mga ari-arian, ng mga kaaway. Kung sila ay nagbugbog, tayo po ay hindi niya pabayaan ng Panginoon. Mula kay Abraham, ganun rin. Sa buhay po ni Joseph po, si Joseph isang anak po ni Israel na ang sabi, but the Lord was with Joseph and showed him mercy, gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Ikinulong po si Joseph dahil pinagbibintangan siya na siya ay rapist. Ngunit sa totoo hindi siya rapist. Hindi siya gumagawa ng masama. Hindi sa lalapastangan. Akala ng siya ay lapastangan siya na Hebrew, ngunit po ay pinagbibintangan lang siya dahil nakagusto ang asawa ni Potifar sa kanya. May tinulong siya. Ngunit po ang tagapag-ingat natin ng kulungan, may tinulong siya, nandoon ang favor ng Diyos, nandoon ang kalinga ng Diyos, nandoon ang suporta ng Diyos, doon ang tulong ng Diyos na siya po ay hindi binabayaan. Kaya kung ikaw man ay nasasanta sa kulungan, nasasanta ka man sa mga problema, kapag ang tulong ng Panginoon sa iyo, ang gabay ng Panginoon sa iyo, ang kalinga ng Panginoon, hindi ka niya pabayaan, hindi ka niya, hallelujah, iiwanan dahil ang Panginoon ay nasa iyo, mag-aaliw sa iyo. Yan ang favor po ng Panginoon sa atin. Amen! Ganun kay Joseph po mga mahal. Praise God. Sa mga Israelita na sila ay nagiging alipin sa Egypt. May Exodus 12 verse 36. The Lord gave the people favor in the sight of the Egyptian, so that they lent unto them such things as they required, and they spoiled the Egyptian. Dahil ang tulong ng Panginoon, ang kalinga ng Panginoon, ang suporta ng Panginoon, ang grasya ng Panginoon, ang kagalaan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon na sa kanila sa bayan ng Israel, nandoon po ang favor ng Panginoon na sila ay naging alipin, pinalaya sila dahil para magsamba sa Panginoon. Kung tayo magsamba sa Panginoon, palayain tayo sa pagkaalipin, palayain tayo sa anong karamdaman, palayain tayo sa anumang mga kagipitan. Ang Panginoon ang magsuporta po sa atin. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Sino po? Ang mga Egyptian ay nagbigay sa kanila ng kanilang mga kapangailangan para magsamba. Kaya hindi tayo mag-alala kung nangangailangan ka, suportahan ka ng Panginoon dahil may layunin ka na upang sambahin ng Panginoon. Ang sabi ng Paraon, ang malalaki lang magsamba. Hindi pwede kinakailan lahat. Ang buong pamilya, lahat kami magsamba. Kaya kapag magsamba, hindi lang tatay, hindi lang lahat, ang buong pamilya magsamba sa Panginoon. Dahil ang ililigtas ang pamilya, mga banal, hallelujah, na magpupuri sa Panginoon, ililigtas niya dahil tayo mga dayuhan lamang sa mundong ito. Amen ba? We are strangers and pilgrims in this world. Yan ang favor po ng ating Panginoon. In Deuteronomy chapter 28, ito pansinin natin ang mga pangako ng Panginoon. If we have a faith in the Lord. And it shall come to pass, and thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, kung mangyayari ito, kung pakinggan natin ang busis ng Panginoon and observe and to do all the commandments which I command thee this day. Kung ating ito ay inobserbahan, kung ating ito sinusunod ang kanyang mga lituntunin, ang sabi niya, that the Lord thy God will set thee on high above all nations on the earth. So kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos, ginaganap natin ang kanyang mga alituntunin, ang sabi niya, ilagay niya tayo sa itaas, hindi sa ilalim. Sa verse 1, sabi niya, and all this blessing, ang lahat ng mga pagpapalang
shall come on thee. Darating po sa atin. Hindi lamang darating sa atin, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Ibig sabihin, ang pagpapala, hindi lamang darating, kundi mag-overtake. Ibig sabihin, mangyayari ito. Ibig sabihin, aabot sa atin. Praise God, ang biyaya, ang pagpapala, lahat ng mga pangailangan, all. Hindi sinasabi na, half lang, all the blessing. Ano mang kailangan natin kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos sa kanyang kalitutunin, wala pong suliranin na hindi niya tutugunin. And purihin natin ang Panginoon, walang bagay na hindi niya tutugunin. It is His promises. Yan ang favor ng Diyos. Yan po ang tulong ng Diyos. Yan ang kalinga ng Diyos. Yan ang suporta ng Diyos. Yan ang pag-aliw ng Diyos sa mga anak niya. Hallelujah! Gumaganap sa kanyang mga alituntunin. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya huwag natin kalimutan ang favor ng Diyos sa atin kapag tayo gumaganap sa kanyang mga alituntunin. Praise God! Amen? Hallelujah! Pagganap sa alituntunin ng Panginoon, napakarami. Yan ang kinakailangan. Praise God! Dahil kapag hindi tayo gumaganap sa alituntunin ng ating Panginoon, sa mga salita ng Panginoon, praise God, may nakalagay Bible eh. Mayroong sinasabi, kung sinusunod mo ang alituntunin ng Panginoon, walang maglumintis sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, kung sinusunod namin ang utos ng Panginoon, hindi maglumintis, mangyayari ang mga salita na sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? Tanungin natin ang ating sarili. Naglumintis ba tayo sa Panginoon? Kapag naglumintis ka, hindi ka gumaganap. Minsan, hindi rin naganap ang Panginoon sa'yo. Minsan, gumaganap ka. Minsan, hindi. Kinakailangan, huwag ka magbintis. Kinakailangan, huwag mo kaligtaan. Kinakailangan, sundin mo ang mga alituntunin ng Panginoon. Hindi ba sinabi sa Joshua chapter 1, verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate wherein day and night, that thou mayest observe according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt hope good success. Magkaroon tayo ng kaginhawaan, magkaroon tayo ng success. It is the favor of God. It is the promises of God na kakalingahin niyan, ayaw tutulungan niyan, ayaw supportahan niyan, ayaw aaliwin niyan, ayaw hindi niyan, ayaw pamamayaan, because it is His promises. And puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya, kung hindi tayo natulungan ng Panginoon, tanongin mo yung sarili mo, bakit hindi ka tinulungan ng Panginoon? Marahil siguro hindi ka gumanap sa utos ng Panginoon o nagkulang ka sa Panginoon. Hello? Huwag mo tanongin ng Panginoon na bakit pinabayaan ka ng Panginoon? Bakit pinabayaan mo siguro ng Panginoon? Bakit siguro ay pinaligtaan mo ang Panginoon? Dahil hindi mo mag-imitis sa salita ng Panginoon, hindi nagsisinungaling ng Panginoon. Sabi niya sa Numbers 23 verse 19, the Lord is not a man that He should lie, nor the Son of Man that He should repent. Hindi siya nagsisinungaling. Ibig sabihin, ang favor ng Diyos sa atin ay nandyan kapag gumaganap tayo sa utos ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Ang pagsamba po sa Panginoon ay number 1 po. Kapag nagmintis ka sa pagsamba sa Panginoon, nagmintis ka ang tulong ng Panginoon sa iyo. Hello? Dahil sabi ng Panginoon na mga sa libutan niya, ako na huli. Ay, hulihan ng kita. Hindi ba? Yan lang, ayaw lang yan, pantay-pantay lang yan. Dahil ibig sabihin, praise God, tinitingnan ng Panginoon ang ating pong mga gawa, ang ating pong pagganap, ang ating pagsunod sa salita niya. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Lalo na po ang giving. Alam po ang giving? Ang tithes and offering. Tithes para sa Panginoon. Ngayon pa totoo po, ang sabi na, kapag nag-tithes sa Panginoon, the angel of God sent help upon them. Bakit kapag hindi ka nabigay sa Panginoon, walang tulong ng Panginoon siya. Kasi,
pinabayaan mo ulit yung tuloy ng Panginoon. Di ba? Kapag hindi mo binanap yan, hindi kasalanan ng Diyos, ay kasalanan natin yan. Kasalanan mo yan. Kaya huwag natin sisihin ang Diyos, huwag natin sisihin si pastor, huwag natin sisihin ang simbahan. Sisihin natin na natin sarili. Dahil hindi ang Diyos na kukulang ang pangako na nandyan. All the blessing will come and overtake thee. And we will keep His commandment. It is His duty. It is the favor of God. It is the help of God. It is the supplementary decision of God. It is, hallelujah, the commandments of God. It is the comforting power of God. The sustaining power of God. Kapag kinakailangan natin sundin, kinakailangan natin gaganapin, yan hindi magbimintis ang salita ng Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! In Daniel chapter 1 verse 9, now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of Europe. Ang favor po ng Diyos sa kanila ay pinipilit sila itong mga Hebrew children, si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, sila ay pinipilit sila na kumain ng masarap na pagkain pagkain ng hari para sila daw maging malusog. Pero ang sabi ng mga Hebrew children, si Daniel, si Meshach, Shadrach at Abednego, sabi nga, ay hindi kayo kumakain ng mga masarap na pagkain na ang kailangan namin gulay at tubig lang. Hello? Yan ang kanilang pagkain lang. Gulay, tubig lang, hindi sila kumain ng masarap na pagkain. O wala silang alak o mga inumin o ano mga pagkain yan sa lapang na kayo, bagong pagkain. Pero ang gusto nila ay tubig lang at gulay. Ay sabi niya, subukin nyo kami ng 10 araw. Kung hindi kayo maniniwala na ang favor ng Diyos, ang kaling at tulong ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon ay sa amin. After 10 days, tinignan sila ang mga Hebrew na ito, malulusog, mga gwapo, hindi katulad sa mga nasa palasyo ng mga tao na pangit at ano pa? Kaya pagkatapos hindi matatalino sila, malusog, gwapo at matatalino. Hello? Naniniwala ba kayo? Yan ang salita ng Panginoon. Ang talino nila ay 10 doble sa mga tao doon sa kaharian po. Nilibukadisa. Bakit? Dahil yan ang kanilang panata na gulay ng tubig. Kaya marami pong masakitin dahil ang gusto nila ay puro pagkain masasarap. Hello? Sino gusto parami ng pagkain masarap? Kapag kumain ka palagi ng masarap, ang kapalit doon ay hirap. Hindi lahat ang sarap, masarap, ang kapalit ay hirap. Hindi bali na katamtaman lang ang kapalit doon ay kaginhawaan. Di ba? Para natin ang ating Panginoon. Amen! Kaya nga si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel, ang pagkain nila ay kulay lang at sa tubig. Naniniwala kayo? Oo. Kaya nga, marami pong sakitin na sakit sa iba dahil puro masarap. Lalo na kapag may celebration, puro masarap. Pero kapag kumain ka lang ng prutas, gulay, tubig lang, ay maginhawang iyong katawan. Dahil yan ang alituntunin ng Panginoon na maganda sa ating katawan. Yan ang favor ng Panginoon na hindi puro sarap ay mabuti sa ating katawan. Kinakailangan sundin natin ang mga ipinabuutos ng Panginoon. And purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Amen! Yan na. So, ang ating mga pinakain ngayon, puro adulterated. Mga preservatives. Yan ang tinatawag na instant na pagkain ngayon. Pero ang kapalit doon ay hirap. Kung nais natin ang nandyan ang pabuo ng Panginoon tayo, kumain tayo ng sariwang pagkain na hindi po adulterated, na hindi po ay mga
puno ng chemical. Maaari lang ay magtatanim-tanim tayo, kabawal tayo magwerta para may sarili kang tanim na wala pong chemical. Yan po ang favor ng Panginoon para tayo magiging malusog ang ating katawan. Praise the Lord. Amen ba? Amen! Kaya marami po nagkakasakit ngayon dahil sa ating pong lifestyle. Kaya we must change our lifestyle. Baguhin natin ang ating mga kaugalian. Hindi siya mapapalagay kapag mayroong kung walang inumin. Anong mga inumin na dito magandang inumin? Mas magandang pinakagandang inumin ay tubig yan. Hindi pa ng tubig na 8 bisis, 8 glass sa isang araw, yan ang maganda. Sino makainom ng tubig ng 8 baso isang araw, ay iba na lang, ay 3 lang, 4 lang dahil puro ng mga inumin masasakit. Kaya nga, ang tao ay sakitin. Ngayon po, yan po ang utos ng Panginoon. Kung gusto natin mayroong kalingap favor ng Panginoon, ay alagaan natin ang temple ng Panginoon. We are the temple of God. And anybody defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy. Di ba? Temple of God is holy. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Tayo ay temple ng ating Panginoon. In Proverbs chapter 13 verse 15, God understand gave favor. Ang good understanding ng Panginoon, mayroong favor po sa Kanya. So, Psalms 75 verse 6 and 7, for the promotion came neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God's the judge, He put it down one and set it up another. Kung mayroong kalingang Panginoon, kung support ang Panginoon sa iyo, kung inaalok ng Panginoon, kapag tinutulungan ka ng Panginoon, ay iangat ka ng Panginoon. Iangat ka ng Panginoon. I-promote ka ng Panginoon. Dati-dati ka janitor, hindi ka na maging janitor. Inutuloy natin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ikaw maging manager na. May dati siya, konduktora lang. Ngayon doon sa lansangan. May promote siya ng Panginoon doon sa NPC. Nagiging sekretary ng general manager. Sabi nila, inukritikan niya nga mga kapatid nito. Grabe po ang biyahe ng Panginoon. Kapag ang favor ng Diyos sa iyo, kapag ang kalinga ng Diyos sa iyo, ang suporta ng Diyos sa iyo, ang tulong ng Diyos sa iyo, hindi ka niya pabayaan, kundi, hallelujah! Isuportahan ka niya na lumago ka pagpapalain para sa kanya. Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, kapag nagiging matapagay sa Panginoon, nandiyan ang kalinga suporta ng Panginoon sa iyo. Huwag ka mag-alala, pero maraming na-ingit sa iyo. Bear in mind, kapag nandiyan ang favor ng Diyos sa iyo, mayroon din ang ingit sa iyo. Di ba si Joseph, nandiyan ang favor ng Diyos sa kanya, ang kalinga ng Diyos sa kanya, ingit ang kanya mga kapatid. Kapatid din mismo na ingit sa kanya. Pero hindi nila alam, yan ang plano ng Panginoon para iligtas ang kanyang pamilya. Amen! Hallelujah! Kapag ipromote ka ng Panginoon, ang layunin ng Panginoon, parang iligtas sa iyong pamilya. Kapag naging matapat ka sa Panginoon, iligtas sa iyong pamilya for the sake of your faithfulness. The favor of God is upon us, upon you. Hallelujah! And God will protect your family. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen po. So, ang sabi po sa Psalms 89 verse 24, bear in mind, sabi niya, my covenant will I not break, nor utter the things that is gone out of my lips. Halimbawa kang word of God, ang Bible talaga. Pansinin natin ha. Ay, sabi niya, ang aking covenant, hindi ko sisirain. Ang covenant, isang aking kautusan, hindi ko sisirain o bawasan ang mga bagay na lumabas na sa aking bibig. Hello? Kapag inilabas na ng Panginoon yan, hindi po pwede na hindi niya isasagawa. Gaganapin niya dahil pangako niya yan. Pagpakan natin ang ating Panginoon.
Hallelujah. Hindi niya sisirain. Ang tao ay cross-breaker. Ang tao ay mga covenant breaker. But God is the fulfillment of His covenant. Puri natin ang Panginoon. Igaganapin niya ang kanyang mga kautusan. Kaya kung mayroon kang covenant sa Panginoon, you need to fulfill yung covenant. Kung mayroon kang panata sa Panginoon, may pangako sa Panginoon, mayroon kang binitawan ng salita ng Panginoon, you need to fulfill it, and God will fulfill His promise sa taas. Amen? Sino may mga pangako din na hindi natupad? Kapag hindi mo tinupad ang pangako mo sa Panginoon, huwag mong isisihin na ang Diyos ay hindi rin tutupad sa pangako mo sa iyo. Dahil yan po ang mga utusan ng ating Panginoon. Hindi niya sisirain ang kanyang mga salita. Kung tayo ay naging matapat sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen! Ang sabi po niya sa John 10 verse 35, ito ay matindi pong sinabi ng Panginoon. If He called them God, tinawag ko silang Diyos, unto whom the Word of God came, and the Scripture cannot be broken. The Scripture cannot be broken. Ibig sabihin, ang mga salita ng Diyos na dumating po sa atin. If you receive the Word of God, we are called God. We are called gods. Ibig sabihin, mga Diyos. You will accept that you are gods. Pambira yan. Di ba? Nung dumating ang salita ng Diyos sa atin, hindi ka karaniwan dahil tinanggap mo salita ng Panginoon, hindi ka na ordinaryong tao. Ikaw na ay Diyos. Inipalapakan natin ang Panginoon. Ba? Yan ang tingin ng Diyos sa atin. Hindi ka na lang ang Diablo, kundi ikaw na ay Diyos. Ibig sabihin, anak ka na ng Diyos. Kung ama natin ay Diyos, ikaw rin ay anak ng Diyos. Kaya tayo mga gods. Puri natin ang Panginoon. Tayo mga Diyos. Anak ng Diyos. Hindi anak ng Diablo. Amen? Pero ang Diablo, gusto niya sisirain ka para na hindi ka maging anak. Anong paraan na sisirain ka na para hindi ka maging anak? Anong gawin ng Diablo sa Satanas na para matanggal ang pagiging Diyos mo? Maging anak ka ng Diyos. Ang sabi niya sa 1 John chapter 3 verse 8, He that committed sin is of the devil, and the children of the devil. So, ibig sabihin, kapag makagawa ka ng kasalanan, hindi ka na sa Diyos, kundi anak ka na ng Diablo. Bumalik ka sa Diablo. So, kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, kailangan huwag mong hayaan na manatili na alipin ka ng Diablo. Humingi ka ng reconciliation sa Diyos. Humingi ka ng patawaran sa Diyos. Humingi ka ng saklolo sa Diyos. Lord, patawarin mo ako. Hindi ko sinadya gumawa ng kasalanan ko, Panginoon. Ibalik mo sa akin ang kanyang karapatan. Ngayon maging anak mo, O Panginoon. Alay, purihin natin ang ating Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na maging alipin ka ng Satanas. Amen? Maraming mga tao na alipin ng Satanas. Ang kanyang magulang ay naglilingkod sa mga anak ay pasaway. Hello? Yan ang problema ngayon. Kung hindi ang tatay ay pasaway, ang anak ay pasaway. Yun po, yan ang gawa ng Satanas. Kaya kailangan para hindi pasaway, lahat tayo magsamba sa Diyos para ang kalingan ng sabay-sabay. Ay puri natin ang ating Panginoon. Ay sabi na, mga anak, magsamba kayo. Ako dito lang. Kinakaya sabay-sabay tayo. Di ba? Amen? Yan ang gusto ng Panginoon para hindi papasok sa Satanas sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon kung pamilya-pamilya naririto. Dahil ang biyaya ng Panginoon ay sa bawat pamilya ko. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pinitingnan ng Panginoon ang ating kong faithfulness and the favor of God is upon us. In Romans chapter 8 verse 29, for whom He did foreknow, He who did predestinate to
be conformed to the image of His Son, and He might be the firstborn among many brethren. Ating malalaman, tandaan natin na itinalaga tayo na maging kawanis na kanyang anak na sa unang kapanganakan sa lahat ng mga kapatid. Kung ibang mga kapatid na hindi pa ipinanganak, ay hindi pa maging katulad sa kanyang larawan ka. Mga nahulugan, maging katulad tayo sa larawan. Predestinated to be conformed to the image of His Son. Di ba sa 1 John chapter 3 verse 2, when He appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Kung siya'y mahayag, maging katulad niya tayo, at nakikita na tayo, magkita-kita tayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin maging katulad sa Kanya, ibig sabihin, hindi ka na mamatay, hindi ka na tumanda, hindi ka na magkasakit, maging immortal ka na, dahil po, maging katulad tayo sa Panginoon. Hallelujah! We have the destiny, itinalaga tayo niya, hindi sa kamatayan, kundi sa buhay na walang hanggan. Pinupuri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Pinakailangan natin, tamasakin natin, pinakailangan natin i-confirm natin, pinakailangan panghawakan natin kung ano man ang sinasabi ng Panginoon sa ating mga pangungusap sa Panginoon, sa ating pong mga palata sa Panginoon. Kaya ang mga bata, kapag pinanakuan mo, hindi mo pinatupad ang katampo yan. Hindi mo pinapinawakan nila yan. Naniniwala silang magulang kapag sinabi, tutututo pa rin yan. Kaya kapag kayo magsabi sa inyong anak, huwag kayo magsinungaling dahil hindi naman naniniwala sa inyo yan. Sunod. Ay mga magulang, kapag sinabi siya ng anak na, ito, bigyan kita tayo, bakit hindi mo sunod sa sinungaling ka? Ang Diyos hindi sinungaling! Totoo siya! Ay ba? Palapakan natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Yan po! Hallelujah! Gusto po ng Panginoon magiging mabuting ating buhay. Hallelujah! And Hebrews chapter 2 verse 3, how shall we escape if we neglect so great salvation? Paano tayo makatakas sa kasamaan ito kung ating tanggihan ang dakilang kaligtasan? Which at the time began to spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him. So, sinabi niya, pinatunayan niya sa mga nakarinig ko sa Kanya, kung napakinggan mo ang salita ng Panginoon, kung narinig mo ang salita ng Panginoon, na unawaan mo ang salita ng Panginoon, huwag mo isang tabi, huwag mo ibinawala, huwag mo pabili-bilian ang salita ng Panginoon. Huwag mo bigyan ng kasamaan, kundi bigyan mo ng importansya ang salita ng Panginoon. Kapag napakinggan mo ang salita ng Panginoon, nabasa mo ang salita ng Panginoon, huwag mo ibaliwala, huwag mo iset aside, pinakailangan, nilanilayan mo na mangyayari sa buhay mo. Ang kaligtasan natin ay individual. Ibig sabihin, ang kaligtasan natin individual, kapag tinanggap mo ang salita ng Panginoon, you will receive it. Amen? If the Word of God came upon us as a God, He shall be God's. Kapag dumating sa atin, pinalika mo yun, maging anak kasi, di ba ang salita ng Diyos ay Diyos eh. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang kaligtasan ay nasa kanyang mga pinangako ng salita ng Panginoon. Kahit kinakailangan natin panghawakan maigi, kaya huwag natin, hallelujah, pabayaan, huwag natin ito isang tabi. Kinakailangan, hallelujah, sa buhay natin mga salita ng ating Panginoon. Amen! At ang pagliligtas ng Panginoon ay darating po sa atin. Itong kapanahonan po ng kapahamakan. Ang dami namatay sa gera, ang dami namatay sa dilubyo, ang dami namatay sa COVID, ang dami namatay sa karamdaman, ang dami namatay sa baha. Hello? Sa baha na ito, naghanap ang baha sa nationwide. Hindi lang sa ibang bansa. But the Lord will protect His people. Hallelujah. Ang Panginoon ay magkalitas at mag-ingat sa Kanyang mga anak. Dahil yan ang pagpabon ng Panginoon. Yan ang kalinga ng Panginoon. Yan ang tulong ng Panginoon. Yan ang suporta ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dahil hindi mo pinabayaan ang mga salita ng Panginoon.
Praise God. Ang sabi po sa Revelation, chapter 12, verse 11 and 12, pansinin niyo po ang mga salita dito. Ito ng huling na panahon na. Pansinin natin ang salita ng Panginoon. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, that they love not their lives unto death. Unto the death. So, nangahulugan, magwawagi po tayo, magtatagumpay po tayo dahil sa dugo ng Kordero. Dahil sa kanyang patutuo sa kanyang mga salita na hindi nila minahal ang ilang buhay hanggang kamatayan. Dahil wala makapag-iwalay sa atin anumang bagay kamatayan na anumang mga babanta ng kaway dahil magwawagi tayo, magtatagumpay. Kaya ingatan natin ang ating mga testimony. Lahat ko sa testimony. Huwag mong sirain ang iyong patutuo. Kapag ikaw ng patutuo, sabihin sa Satanas, patutuo ka ngayon. Gusto rin sa Satanas na, he will ruin your testimony. He will destroy your testimony. Ang iyong patutuo. Kaya, ingatan natin ang ating mga buhay na hindi masisira. Amen? Amen? Hallelujah, palakpan natin ang ating Panginoon. Ingatan natin na hindi masira ang ating buhay. Huwag kang masira. Iba na nasira ang kanyang buhay dahil sa pera. Binayaran ang kanyang pananampalataya sa pera. Binayaran ang kanyang buhay para maghiwalay sa Panginoon. Kaya na sabi ng Proverbs 22, ano sabi dyan? Good name is rather to be chosen than great riches. Looking favor than, rather than silver and gold. Ibig sabihin, ang ating pangalan, mabuting pangalan, ingatan natin. Yan ang favor ng Panginoon kaysa kayamanan sa magbinto at pila. Hello? Kaya ang Satanas ngayon, binibili ang iyong pananampalataya ng buhay. Iba hindi nakapasamba dahil po sa trabaho. Iba na nakapasamba dahil po sa mga appointment. Pero, inugalan ng Panginoon ang bawat decision natin. But God will reward. God will have a favor to us if we are faithfully upon Him. Pinupuri natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay nandiyan, ang kanyang kalinga, ang suporta, ang kanyang hallelujah, gabay sa atin kapag gumaganap pa tayo sa kanyang lingkod. Sa verse 12, ito po ay napakalubha ang nangyayari sa mundo nito. Napakalungkot ang nangyayari sa mundo nito kapag wala ka sa Panginoon. Ano sabi sa verse 12? Therefore rejoice, kaya nga magalak kayo, ye heaven, magalak kayo nagalangit, and ye that dwell in them, dahil na sa langit. But woe to the inhabitants of the earth, and of the sea, kahabag-habag ang mga nagmamahal sa lupa, ang nanahan sa lupa ay sa dagat. For the devil is come down unto you. Ang diablo ay dumating sa inyo. Na ano? Having a great wrath. Mayroon siyang dakilang puot. Because, ano dyan? Dahil ano? He know it that he had but a short time. Short time na lang. Kaya huwag mo ipagpalit ang pagiging anak mo, pagiging anak ng Diyos mo sa panandalian ng kasiyahan. Dahil Satanas ay bibilhin ang iyong pananampalataya, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagiging anak ng Diyos sa maikling panahon. Dahil maikling panahon na lamang ang itinaga kay Satanas. Malapit din sa itatapon sa lake of fire. Malapit na siya. Ngayon ay marami pa siyang dinadaya kung sino magsunod sa kanya, kung sino ang madideceive niya. Kaya nga, masabi, habag-habag ang nananahin sa lupa. Ngunit magala ang mga nasa langit. Nasa langit na ba tayo?
Wala pa naman, dito ba sa lupa? Hello? Nasa langit na ba tayo o sa lupa ka? Nasa lupa ka eh. Ngayon, ang advantage lang, kahit nasa lupa tayo, ang galit ni Satanas nandito, ngunit magalak tayo dahil nandyan ang favor ng Diyos, nandyan ang kalinga ng Diyos, nandyan ang protection ng Diyos, nandyan, hallelujah, ang pagkagwardya ng Panginoon. The angel of the Lord encampeth around about them that fear Him and deliver Him. In Psalms 34 verse 7, ang anghel ng Panginoon ay magkumiingat po sa atin. Yan ang favor ng Diyos, yan ang kalinga ng Diyos, yan ang support ng Diyos sa atin, yan ang protection ng Panginoon kapag tayo, hallelujah, ay sumusunod sa kanyang alitundoy na hindi tayo gumagawa ng masama. Gumagarap tayo sa kanyang alitundoy na puri natin ang ating Panginoon. Kaya magalak tayo. Amen. Magalak tayo. Alam po, what circumstances happen in this earth, it is the works of the devil. Ang mga namatay araw-araw, gawa ang Satanas yan. Gusto ni Satanas maraming mamatay araw-araw. Gusto ni Satanas maraming ma-aksidente araw-araw. Gusto ni Satanas maraming magkasakit araw-araw. Gusto ni Satanas maraming tao mag-away-away araw-araw. It is the works of the devil. Dahil sa tiksin na ng panahon niya, may clean na ng panahon niya, yan ang puot niya at galit niya. Kahabag-habag. Kaya kapag wala kayo sa Panginoon, kulang ang ating communication sa Panginoon, kulang ang protection natin sa Panginoon, madadamay ka sa puot ni Satanas. Puot niya. Kaya, ang mga nangyayari sa mundong ito ay gawa ni Satanas yan. Kaya ngayon, tinanong ko mga sa kapatiran na nadisgrasya siya, nabiyanggaan siya ng likod, nagkotse, nakamotor siya. Bakit? Sasamba yun, ha? Sabi niya, bakit naman ang nangyari sa akin, Panginoon mo? Sabi ko nga sa kanya, hindi mo sisihin ng Diyos. Sisihin mo sarili mo. Baka siguro ay nakalimutan mo manalangin, bakit kumabas si Mama? Oo nga, nakalimutan ko. Alam natin mga kapatid, kapag nakalimutan natin, ano bang ating gagawin? Kahit mabuti nito kapag hindi mo inakdal sa Panginoon. Yan ang butas sa taas. Ibig sabihin, may ilang panahon, o ilang butas yan, papasok sa taas. Kaya kinakailangan, huwag natin papapasukin sa taas. Kinakailangan, nandyan ang protection ng Panginoon sa iyo. Ano bang iyong gagawin sa isip, salita, sa gawa? You need to pray to the Lord. Hallelujah. You need to acknowledge the Lord. And then pray natin ang Panginoon. Acknowledge natin sa Panginoon. There's a Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thy heart and lean unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Huwag tayo magmamatagya sa ating sarili. Huwag tayo magmamalaki sa ating sarili, kundi humingi tayo ng gabay pagtuloy sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Ano gagawin? Paglabas ng siyentahanan, Lord, ilayo mo kami sa disgrasya, ilang sa mga magnanakaw, sa mga nurisan, sa mga mandurukot. May isang kapatiran na sabi niya paggastos kanyang kasal, idadala niya ng pera, nadukutan sa LRT. Kawawa naman itong kapatiran. Ilan naman nakuha sa kanya sa LRT daw, 32,000 pang bayad sa kasal nila. Sabi ko, bakit kaya nangyari ito? Siguro hindi na lang ito ang kapatid niya. Hindi lang sabi sa kanya, gawa pa kayo. Alam niyo po, kapag hindi tayo humingi ng tulong sa Panginoon, hallelujah, nandyan si Satanas na gusto sa Satanas sa sirain, matawin ang nasa iyo, pati buhay mo, pati hininga mo. Kinakailangan natin mag-pray natin sa Panginoon na hindi tayo magalaw ni Satanas. Hallelujah! Amen! Huwag mong sabihin na ang Panginoon nandyan. Hindi ka mo yung tulong sa Panginoon. Di ba? Kaya kailangan paglabas mo sa iyong bahay, pag upo mo sa sasakyan mo, ano balakan mo, ay manalangin ka sa Panginoon. Amen ba? Amen! Kasi Satanas nandiyan, alam mo ang paraan niya, sisikahin ka lang. Di ba? Bear in mind, tandaan natin ang mga salita ng Panginoon niya. Huwag mo malaking sarili, kahit pastor ka man, kahit nalaala ko, napatutok ko. Nagbabusada ko doon sa San Mateo. Nakalimutan ko na lang, dala-dala ng Biblia.
nadaanan ko kasi, akala ko hindi ko siya tuwid. Ang pagpapalay ko, sinuntok ng room. Room pa ng Bible ko, pati ako, nakuha ako. Bakit nangyari ito? Alam ko, hindi ako pala nakapag-pray bago ko umalis. Huwag mo sabihin na hindi kahit ano sa at ginawa akala mo sa Panginoon kapag hindi ka nalaman sa Panginoon. Ipahintulong mo Panginoon siya dahil nagmamalakisin sa iyo. Kaya kahit ano man, ang iyong magawin, you need to pray to the Lord. Amen ba? Manalangin ka sa ating Panginoon! Amen? Kasi galit sa talas yan. Dahil ang gawain sa talas ang hinihira yan. Kailangan natin po mag-pray sa Panginoon. Amen? Kaya nga, araw-araw na lang ba tayo nasa kamay? Araw-araw na lang. Kahapon mayroong prayer conference doon sa Bible School. Ilang minuto tayo na lang araw-araw? Alam mo ang requirement na nalangin sabi ng Panginoon? Isang oras. Sino na lang isang oras araw-araw na lang sa kamay? Guilty tayo, hindi tayo punta sa kamay. Dahil sinabi sa Matthew chapter 26, verse 40 to 41, and watch with me an hour of prayer, makapagbantay kayo sa ating banal na langin ng isang oras. Ang sabi sa verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Ang espiritu gusto manalangin, ngunit ang laman ayaw pinatamad. Gusto kong matulog, ayaw ko na yan. Wala naman yata mangyayari sa prayer mo. Sa palagay mo lang, wala. Pero mayroon yan. Kunin natin ang ating pahin. Mayroon yan para kamanagin ang ating Panginoon. Amen? Isa ko totoo po na yung kapatiran sa pagbansa, yung karaban, araw-araw na lang siya. Masabag ka sa matulog, pray talaga siya an hour of prayer. Eh, isang araw, pagod na pagod siya, daming binta niya. Daming binta niya. Ngayon, nanalangin siya, hindi isang oras, madali ng prayer niya. Sige, pagod na pagod siya, sabi niya, pagod na ko, siguro, Panginoon. Abot tayo makapanginoon, ganito, ganyan. Pagod na siya, hindi isang prayer, isang oras. Ano po? Wala pa na lang niya, kulang pa na lang niya. At sabi ng tulisan, gabi-gabi, bakit palagi may bakod yan? Ngayong gabi, may bakod na, pero may butas. At sinin yun, nabakuran daw siya, pero may butas. Pumasok ang magnanakaw sa tulisan, sabi nga, oy, anong ginagawa ko dito? Gabi-gabi pinatayat ka namin na para tulisan ka, bakit eh? Ikaw lang pala rito, bakit eh, may bakod pero may butas? Anong ginagawa mo? Sabi niya, kasi ko napapagod na ako. Ang ginagawa ko ito yung gabi manalangin sa oras ngayon. Eh, dahil napapagod na ako, nanalangin na ako ng sandali lang. Kaya nabakuran na ako ng Panginoon, pero may butas. Hello? Totoo yan. May butas. Alam niyo po? Dahil sa matotoo niya, hindi na siya tinulis, ang tulisan, natakot mga kapatid. At na-convert na linggo na linggo sa besa niya. Ang Diyos mo pala makapangyari yan. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga, totoo po mga kapatid, ang nais ko ng ating Panginoon, huwag tayo magbinti sa panalangin. Kung maaari lang, kahit pagod ka, araw-araw manalangin, at least 1 hour of prayer, mga kapatid, sa isang araw, mga kapatid, ipurin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen ba? Oh, sino ka panalangin sa oras? Araw-araw. Oh, 5 minutes lang panalangin mo. Kulang yan, may bukas ka rin. Di ba? Kinakailangan bigyan mo ng panahon ng panalangin mo sa Panginoon. Amen? O, patawa-tawa lang kayo, totoo yan. Dahil protection natin yan. Amen ba? Mangyayari sa buhay natin yan. O. And, Peter chapter 1 verse 3 and 4, ang sabi niya, according at His divine power hath given unto us all things that pertain unto life, godliness, to the knowledge of Him that hath called us
to glory and virtue. Ang gusto po ng Panginoon, matanggap natin ang kanyang kapangyarihan tungkol sa lahat ng mga bagay. No? All things pertain unto life. Ang lahat ng mga bagay tungkol sa ating buhay, nais mo ng Panginoon matanggap natin. Ano bang bagay na tungkol sa ating buhay na pangailangan natin? Matanggap natin all things. Sabi niya, all things. Ano bang kailangan sa ating buhay? Ipagkalap mo ng Panginoon yan. Kabanalan, karunungan, kaalaman, kaluwalhatian, kabutihan. Matanggap natin yan. Ang sabi niya, whereby are given unto us, kaya binigyan tayo ng ano niya, ng exceeding great precious promises, that we might be the partakers of the divine nature, having the corruption that is in the world to last. Kaya, ang ating katawan nabubulok, ang ating katawan nagkasakit, ang ating katawan nagreklamo, ang ating katawan nanghihina. Naramdaman mo ba na parang tumatanda ka, nanghihina ka na? Naramdaman mo na sabihin matamlay ka? Hello? Nung una masigla ka, yung mga bata, masigla kasi batang bata ka. Pero pag matanda ka na, nanghihina na katawan mo. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, gusto ng Panginoon matanggap natin ang kanyang kapangyarihan tungkol sa buhay para makatakas tayo sa kabulukan nito. Kaya nga, itiklara natin sa Panginoon, Lord, alisin mo pagkabulok, alisin mo pagkatanda ko, alisin mo pagkakahinaan ko, kinakain malakas pa rin ako, Panginoon, kahit may edad na ako, Panginoon. Amen ba? Kinakain malusot pa rin ako, Panginoon, kahit matanda na ako, Panginoon. Hallelujah. Itiklara mo sa Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, ang mangyayari sa buhay mo. Amen. Puri natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Walang bayad yan. Sabihin mo na sa Panginoon. Amen? Praise God, sabihin mo sa Panginoon. Ngayon, sa mga bisita ngayon na rin, kapag hindi pa kayo ipananak sa Panginoon, ito yung pangako ng Panginoon. Nasa lahat ng mga bisita, maraming mga bisita. In Galatians chapter 3, verse 27 to 8 at 29, ano sabi niya? For as many of you as been baptized into Christ, have put on Christ. Ang mga nabautismuhan na kay Kristo Jesus, in the name of Jesus Christ, ay binis na natin si Kristo. Kaya kapag hindi ka pa nabaptize kay Jesus Christ, hindi mo matanggap ang kanyang kapangyarihan. Kaya mga bisita, you need to be baptized in the name of Jesus Christ, to put on Christ, upang ibigis mo si Kristo, para maging Kristiyano ka na, upang mapatawad ka na yung kasalanan, upang matanggap mo ang kapangyarihan ng Panginoon, upang matanggap mo, hallelujah, kalikasan ng ating Panginoon. Ano sabi niya? There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free. Wala nang Hudyo, wala nang Grigo, wala nang Alip-Himalaya, neither male nor female, for ye are all in Christ Jesus. Wala na pagtatangi, babae ka man, lalaki ka man, tayo ay kay Kristo Jesus. Sa ibang bansa, kapag babae ay manahimik ka lang. Sa Saudi, sa Muslim area, ang mga babae mananahimik. Marami doon kayo sa bahay lang. Mga lalaki, magtatrabaho, mga babae doon nga sa kanakulong lang. Kawawa mga babae. Pero sa Panginoon, pantay-pantay, babae ka ng lalaki, pantay-pantay sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Yan ang gusto ng Panginoon. Ang sabi niya, if ye be in Christ, o Panginoon, like Jesus, ye are Abraham said, and heirs according to the promise, tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Hallelujah! Sa kanyang mga salita, purihin natin ang ating Panginoon. Yan ang favor ng Diyos. Yan ang suporta ng Diyos. Yan ang kalinga ng Diyos. Yan ang pag-aliw ng Diyos sa atin. Yan ang tulong ng Panginoon sa atin. Kaya huwag natin ibaliwala ang mga tulong ng Panginoon at kanyang mga pangako. Praise God. Amen? Yan po. Panguli po. Nasalita. In Hebrews chapter 6, verse 18, ito po, katapusan conclusion.
that by two immutable things. Pansinin natin, may dalawang bagay, immutable things. Ano ibig sabihin ng immutable things? Hindi mababago. Hindi masisira. Immutable. Hindi mababago, hindi masisira. Ano? That which was impossible God to lie. Hindi mabago. Ang Diyos, tandaan natin, hindi siya magsinungaling. Yan ang immutable things. Hindi siya magsinungaling. Ang tao mahilig magsinungaling. Sino tao hindi siya nagkasabay? Di ba? Tao mahilig tayo magsinungaling. Pero ang Diyos hindi magsisinungaling. Ang lahat ng mga sinungaling, takot sa impyerno. Tagat-tagat ang aboy. Sa Revelation chapter 21, verse 8, all liars shall have their part into the lake of fire. Kaya huwag na tayo magsinungaling, magsisisi na tayo sa ating mga kasinungalingan. Ang Diyos hindi magsinungaling. Yan ang immutable things niya. Hindi nababago. Pangalawa, sabi niya, that we have a strong consolation. Ano sabi niya? A strong consolation. Ano ibig sabihin ng strong consolation? Malakas na consolation. Pag-aaliw, pagpamatibay, pabor, kalina sa atin, has let refuse to lay hold upon the hope set before us. Ibig sabihin, siya ang ating suporta. Siya ang ating pong kasanggalang. Hallelujah! Ang pag-asa natin. Ibig sabihin, kung ang pangako na pa hindi po nagsinungaling, aaliwin natin, matibay ang kanyang pag-aaliw sa atin. Matibay ang kanyang pangako na suportahan niya tayo. Matibay, hallelujah, ang kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. Gaganapin niya ang sinabi niya. Hallelujah! Kaya ganapin mo ang mga binitawan mo, mga salita sa ating Panginoon. At ang Panginoon ay mangyayari sa ating buhay. Yung puri natin natin. Pahilin ko tayo lahat. Hallelujah! Hallelujah! Hinilig ko tayo lahat. Praise the Lord. Kung hangat mo, nakakalingahin ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, paaliwin ka ng Diyos, suportahan ka ng Diyos. Dalawang bagay ang hindi nababago. Ang Diyos ay sinungaling, aaliwin na tayo, pakalingahin na tayo. Tanungin mo sarili mo, will you fulfill your promises to the Lord? Tutuparin mo ba ang pangako mo sa ating Panginoon? Amen? Kapag tutuparin mo, kinakailangan mo, hallelujah, maglingkod po tayo sa Panginoon ng matapat. Praise God. Ang hindi pa nabaptize, mga baptize pa rin magpabaptize. Kung gusto nyo magpabaptize, maglagay kayo ng tubig po sa baptize sa likod, mayroon tayo baptize dyan para po mahugasan ng ating mga kasalanan at napatawad tayo upang tayo maging anak ng Diyos. Hallelujah. Sabihin nyo, hallelujah, na tatanggapin nyo ang Panginoon. Praise God. Taas ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. A point of declaration sa ating Panginoon ngayon. Baklir ang Diyos. Ano kong sinasabi sa aming mga bibig. Nangako ko kami. Tutuparin namin ang aming mga panatas sa iyo. Hallelujah. Hindi kami sinungaling po, Panginoon. At hindi na kami magsinungaling po, Panginoon. Hallelujah mo kami, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hindi mo kami pabayaan po, Panginoon Lord. Hindi mo kami, Panginoon, ilagay sa kapahamakan po, Panginoon Lord. Iligtas mo kami, Panginoon Lord. Iligtas mo kami sa karamdaman. Iligtas mo kami sa kamatayan. Iligtas mo kami sa nilobyo. Iligtas mo kami sa salot po, Panginoon. Iligtas mo kami sa kasiraan sa mundo nito po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Marami pong namatay araw-araw. Marami pong nagkasakit araw-araw po, Panginoon. Marami po pa yung nagdarahop araw-araw po, Panginoon. Yan gawa sa Satanas. Ngunit, hallelujah, ang iyo pong kalinga, ang iyong tulong, ang iyong pag-aaliw, ang iyong suporta ay patuloy po, Panginoon, dahil ikaw, hallelujah, mabait sa iyo mga anak na gumaganap sa iyo mga lituturin po, Panginoon Lord. Patawarin mo sila, patawarin mo kami, Panginoon. Dadaloy ang iyong maraming presensya. Dadaloy ang iyong po, Panginoon, Holy Ghost and fire. Dadaloy ang iyong healing at miracle to everyone, Panginoon. Believe and you will receive miracle healing in the name of Jesus Christ.
Amen and amen and amen. Hallelujah. Tayo lumod sa Panginoon sa ilang sandali, praise God, sa ilang minuto. Hallelujah. Alang minuto na ipakita mo sa Panginoon ang iyong pagpakumbaba sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Ang aking pamilya, ang aking anak, ang aking nanay, ang aking batay, ang aking magulang, ang aking hallelujah, asawa, ang aking hallelujah, pamilya po, Panginoon Lord. Magbalik loob sa iyo po, Panginoon Lord. Shaya sakala malaya sakala. Ako din your favor. Ako din your mercy and grace. Habagan mo sila po, Panginoon Lord. For the sake of your name, for the sake of your words, hallelujah, 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 hallelujah. Iligtas mo kami sa kapangkapan. Iligtas mo kami sa disgrasya. Iligtas mo kami sa karamdaman na kami po nagkasakit ngayon, Panginoon. Ubutang kaso siya po. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan of Jesus Christ. Malusog ka, masulog ka sa apoy ng Espiritu Santo. In Jesus' name, I declare the blood of Jesus Christ here upon us. I declare the blood of Jesus Christ, but Lord, upon our body, hallelujah, the healing of our body. Lord, hallelujah. Sister Devincia, bukas lang po, Panginoon. Naroon sa hospital po, Panginoon. Salamat wala na sa ICU po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Maghimala ka sa Kanya. Kung nagkamali mo sa Devincia, Panginoon, sa Kanyang pagalingan, sa Kanyang mga anak, patawarin mo siya. Nawa po, Panginoon, pa ng extension ng kanyang buhay upang maganap niya ang dapat niya isagawa sa iyong Panginoon, sa kanyang mga anak, Panginoon, ang kanyang mga anak, ang kanyang pangako sa iyo. I pray po, Panginoon, hallelujah sa kanila. I pray rin po, Panginoon, Lord, hallelujah, Rosso, pamiliritas mo. I pray sa mga bisita ngayon po, Panginoon, Lord, lay hands upon them, Panginoon. Lay hands upon them. Let the flow of the Holy Ghost on fire. Let the flow of the Holy Spirit. Let the flow of healing and miracle. Hallelujah. Receive the healing and miracle. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Receive healing, deliverance. Hallelujah. Hallelujah. Receive the favor of God. Receive the comforting power of God. Receive the miracle of God. For God is a miracle worker. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, pansinin mo ang pagluhod ng mga isa. Lord, pansinin mo ang mga sigaw nila sa iyo. Lord, pansinin mo ang paghingi sa tulong sa iyo. Ang iyong anghel, Panginoon, ang karinig. Ang iyong mga salita, hallelujah. Ang iyong mga mata nakita mo, Panginoon. Behold, hallelujah, your eyes will be there, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sige, pray to the Lord.